Alam naman natin na si Manny Pacquiao ang tanging 8th Division World Champion sa kasaysayan ng boxing at nanalo ng 12 major world titles. Siya ang unang boksingero na nanalo ng lineal championship sa 5 magkakaibang klase ng timbang. Ang unang boksingero na nanalo ng pangunahing titulo sa mundo ng 4 sa 8 glamorous divisions, ang flyweight, featherweight, lightweight at welterweight. At ang tanging boksingero na humawak ng mga kampyonato sa daigdig sa loob ng 4 na dekada. Noong Hulyo 2019, si Pacquiao ang naging pinakamatandang welterweight world champion sa kasaysayan sa edad na 40. At ang unang boksingero sa kasaysayan na naging kilalang 4 na beses na welterweight champion matapos talunin si Keith Thurman upang manalo sa WBA Super Welterweight title. Noong 2015, ang mga laban ni Pacquiao ay nakabuo ng $1.2 billion na kita mula sa kanyang 25 pay-per-view na laban. Ayon sa Forbes, siya ang pangalawa sa pinakamataas na bayad na atletas sa mundo noong 2012 at 2015 at ang ikawalong atleta na may pinakamataas na bayad noong 2010. Ngunit noong Abril 17, 2014, inihayag ni Pacquiao, isang masugid na tagahanga ng basketball, ang kanyang intensyon na sumali sa Philippine Basketball Association bilang playing coach ng Kia Motors basketball team, isang paparating na expansion team para sa 2014-15 season ng PBA. Bilang head coach ng kupunan, hiniling niya sa ibang mga kupunan na huwag siyang i-draft bago ang Kia at pinili ang kanyang sarili na ika-11 sa pangkalahatan sa unang round ng 2014 PBA draft bilang ang pinakamatandang rookie na na-draft sa kasaysayan ng liga. Naglaro si Pacquiao ng basketball bilang bahagi ng kanyang pagsasanay bago ang kanyang mga laban at bago ang kanyang PBA stint. Si Pacquiao ay pinangalan ng honorary member ng Boston Celtics at nakipagkaibigan kay Steph Curry at Basketball Hall of Famers Kobe Bryant, Kevin Garnett at Ray Allen. Binanggit ng manlalaro ng NBA na si Karl Anthony Towns si Pacquiao bilang isang alamat at binisita siya kasama si Klay Thompson sa pagsasanay. Noong September 4, 2014, nagsanay si Pacquiao kasama ang Golden State Warriors sa kanilang pasilidad sa pagsasanay bilang paghahanda sa kanyang PBA stint. Noong Pebrero 18, 2015, saglit na naglaro si Pacquiao at umiskor ng 1 puntos nang humakot ang Sorrento ng 95-84 upset na laban sa Pure Foods na nagtap kay dating NBA player Daniel Orton bilang import nila para sa komperensya. Nang tanungin tungkol sa paglalaro laban sa kanya, sinabi niya na si Pacquiao bilang isa ang basketball player ay isang panunuya ng laro at isang biro. Si Orton ay pinagmulta ng PBA Commissioner Chito Salud at pinalitan pagkatapos ng ilang araw. Noong October 25, 2015, ginawa ni Pacquiao ang kanyang unang field goal sa laban sa PBA sa 108-94 na pagkatalo laban sa Rain or Shine Elasto Painters. Noong August 21, 2016, si Pacquiao ay umiskor ng career high na 4 na puntos sa isang 97-88 na tagumpay laban sa Blackwater Elite na pinalubog din ang unang 3-point field goal sa kanyang karera. Bihira siyang lumitaw sa mga sumusunod na season dahil nakatuon siya sa iba pang mga pangako. Noong 2017, itinatag ni Pacquiao ang Maharlika Pilipinas Basketball League. Sa simula ay isang semi-professional na liga sa Pilipinas. Naging professional ang MPBL noong 2022. Noong 2018, bagamat napabalitang lilipat sa Blackwater, opisyal na inihayag ni Pacquiao ang kanyang pagriretiro sa liga matapos maglaro lamang ng 10 laro sa 3 season at umiskor ng wala pang 15 career points. At noong 2019, inihayag niya na siya ay nagpaplanong magkaroon ng isang kupunan sa NBA pagkatapos magretiro sa boxing. Kayo agaw, anong masasabi niyo sa PBA stint ni Pacquiao? Paki-comment naman sa baba.